Magandang araw mga kaibigan. Pasensya na kayo, medyo maingay dito sa malapit sa aking kinaroroonan. May gumagawa ng kalsada. Kailangan kong mag-vlog, ano? Lakasan ko na lang aking boses. Okay, pag-usapan natin yung nangyaring rally ng mga OFW sa The Hague, Netherlands kahapon. Ang daming nag-attend. Sinong nagsabi nun? Si Joey Di Bibre ata o si Sas? No Filipino leader can assemble as many OFWs like that. Estimate pinakamababa 5,000 papuntang 7,000 yung crowd sa The Hague, Netherlands kahapon. Dami. So nagsalita si VP Sara. And of course, nagsalita rin si Maharlika. Sabi nga ni Maharlika, first time daw niyang magsalita yung ganong kadami ng crowd. Okay? Si VP Sara, ang kanyang platform, tumayo lang siya sa upuan. Grabe. Napaka-cowboy talaga itong ating Vice President. Okay, pakinggan natin. Unahin natin ang speech ni Maharlika. Maraming salamat po. Kami ay lumipad sa Himpapawid para durugin ang mga kalaban ng bayan, ang Marcos administration. May taga-Amerika po bang dumayo dito? Woo! Thank you very much. Mga kababayan, grabe, first time ko magsalita sa ganito karaming crowd. Madalas kasi nasa kusina lang ako, nasa isang sulok lang ng bahay, but now, ramdam ko yung inyong warm bodies! Buhay na buhay at hindi trolls! Okay, dali patalastas lang. So, grabe, ang pagpapakita ng pagmamahal ng mga Pilipino kay PRRD at VP Sara. Grabe, I don't know kung si Bongbong Marcos ang magpunta dyan, kung makagather siya ng ganong kadaming attendance, no? Nakakabagbag damdamin ang suporta na ipinapakita ng kababayan nating Pilipino sa Netherlands. Okay, so puntahan naman natin ngayon si VP Sara. Ito, si VP Sara. Yan nakatayo, tindig lang sa upuan. Para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timeline dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at alatayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na pinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried ng Filipino court for a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because we knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang
namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 count of murder na ngayon ay lumalabas, hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi o iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home. Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandun ako, isa yan sa paulit-ulit na sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, pag mayor pa ako ng syudad ng Davao. Yun. Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Wag naman. Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami. So, yun po, nakakalungkot yung sinabi ni Pipi Sara. Gustong-gustong umuwi si PRRD. Sabi niya pa, baka maging Ninoy Aquino Part 2 ka. So be it. Kung yan ang kapalaran ko, sabi niya, sana nga, hindi. Basta ituloy natin ang pagdarasal. Makakauwi sa Pinas ang ating Tatay Digong. We need him here. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang monetization natin sa channel na ito ay pantulong sa Tribong Talandig. Sa ngayon, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribo. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na pod ni ang among natagaan ng biro. Karon mo na ni ang ilang balay sa katagaan na mo og biro. Mo na ni ang ilang atop. O karon unsang inyong maistorya nga natagaan na mo og sin o makaatop na mo og bag-o nga sin, mawala na ning bulsot nga inyong atop, mapulihan og bag-o. Salamat sa Ginoo nga napulihan na among sin. Tan-aw. Oo, sa nagtan-aw. Nga dili na mo matuluan kay bag-o na mo og sin. Oh, Kay natagaan naman mo. So mapulihan na ni inyong atop nga katuluan mo. pulihan na gid siya. Mag-atop na mo karon. Oh, makatap na karon. Ilang atop nga Tingog na. So mga dako na gid kaayo ang bulsot sa inyong balay. Dagko na.
nangaputol na ang hero. Siya tidak mengingat kat tu pesakal. Awatan. Dia, Dia ton. nah. Oh, sige ka. Bukan kau kalasan. Ani ang ilang kahimtang. Nagpasalamat sila sa Ginoo ug sa nakatan-aw sa videos sa inyong pagtabang. Kaliwala silang kalisod. Matabangan sila. Salamat sila sa Ginoo ug sa nakatan-aw sa videos. Sa inyong pagtabang sa among katribo. Ug salamat and God bless.